connected ito sa presyo ng next slide. Connected to sa presyo ng mga binibili natin sa electricity, sa pagpo-produce ng kuryente. Ang presyo ng LNG is at $16 per MMBTU. Mas mataas siya kumpara to pre-war levels, about $9 per MMBTU. Pagdating naman po sa presyo ng coal, as measured by Newcastle, mas mataas siya pre-war level. Ang pre-war level is about $115 per ton, ngayon at $132 per ton. So makikita ho natin, ang presyo ng langis, konektado rin sa presyo ng coal at presyo ng LNG na binibili natin. Imported rin yan. At lahat ito ay internationally priced. So kung bumibili tayo ng coal, which is half of our electricity, at tumaas ang presyo ng coal, sigurado tataas rin yung presyo ng ating kuryente. Kaya in the past few, next slide, in the past few months, nakita natin tumataas ang generation charge. Ang generation charge nung January is about 7.75 pesos per kilowatt hour. Ngayon is 8.88 pesos and 39 centavos per kilowatt hour. So dahil sa pagtaas ng presyo, especially on forex, dahil nakita natin this last few months ang depreciation ng forex natin is about 5%, from roughly 57 pesos per dollar. Ngayon, kahapon is $61 per barrel. $61 61 pesos per dollar. So pag bumibili tayo na imported, nag-depreciate ang peso, sigurado mamahal rin yung ating pagbili ng coal and LNG. Kaya ang nakikita nating lately na pagtaas ng presyo ay konektado rin sa gulo sa Iran at gulo sa Middle East. Kaya po itong pagtaas ng generation charge, ito po yung nakikita natin ngayon sa mga electricity bill ho natin. Hindi po yung pagtaas ng ang lifeline rate ho natin, ang senior citizens discount ho natin, pareho lang, bumaba pa nga. Pero ang generation charge ang tumataas this past 3 months. Kaya nung first hearing ho natin sa Protect, we anticipated this scenario and we informed si ERC chairman last March 24 na mag-implement ng staggered increase dahil nga ina-anticipate ho natin na tataas yung generation charge. At dahil nga tumataas ulit ang presyo ng lingis, ina-anticipate rin namin tataas pa itong generation charge in the next few months. So we'll discuss that later on. Para nagkaroon ho kasi ng triple whammy, tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng kuryente, baka rin tumaas ang presyo ng pagkain. No? But late, nakita rin namin yung pagkain, meron ring lag effect yan. We'll discuss that later on.